sa mga batang manonood. Elise! Dad! Dad! Ayokong magpapakita ka na sa ako. Tanggal ka na sa trabaho mo. Kapag nalam mo uli ako, mapapatay na kita. Sorry, Mayor, baka naaabala namin kayo. Hindi naman, mabuti nga nakita na tayo ngayon. I'd like you to meet someone. Nasaan si Ellen? Sinong Ellen? Anak pa kasi ng amo mo yung nagustuhan mo eh. Ang dami namang babae dyan. Wala naman patutunguhan yung pag-iibigan niyang dalawa sa kasi Elise eh. Kita mo nangyari sa'yo. Nabugbog ka na, nawalan ka pa ng trabaho. Nahuli ko si Elise tsaka si Tisoy, meron silang relasyon. Kausapin mo, ano? Nakikiusap ako sa'yo. Paliwanagan mo siya. Mahal ko si Daddy, pero mahal ko rin naman si Tisoy. Love is nothing but a lie. Nagmamalasakit kami ng daddy mo sa'yo. Kaya, if I were you, Elise, magtitino na ako. Ayaw na kitang sisisihin. Pero anong pinaplano mo? Naghahanap na lang ako ng ibang trabaho, La. Paano ang pag-aaral mo? Hindi mo na mapasok school si Elise. Pero Dad, meron kami exam. So makikipagkita ka lang kay Tisoy. Masisisi niyo ba ako? Sinaktan niyo yung tao na wala naman siyang ginagawang masama. Hindi ka papasok hanggat hindi ako nakakasiguradong hindi ka na makikipagkita sa lalaking yon. Dad, please don't do this. Go to your room! Henry, ito kumain ka ng prutas. If you keep that up, baka masanay ako sa'yo. Pwedeng iwan niyo muna kami. Sige. Salamat. Henry, hindi ako dapat sumama sa'yo pa uwi. Hindi dapat nangyari yon. Bakit? Nagsisisi ka ba? Ellen, matatanda na tayo. At alam naman nila na may gusto ako sa'yo. May gusto rin naman ako sa'yo, Henry. Oh, di anong problema? Paano nila ang sasabihin ng ibang tao? Dad. Troy, what can you say if I told you Ellen is my girlfriend now? Then I'd say I'm happy for the both of you. See? Kaya na tayo. Kaya na kita. Thank you. Nahuli ho kami ng tatay ni Elise. Nalaman niyo na may relasyon kami. Nako, Tisoy. Siya ang may gawa niyang mga pasa na yan. Alam mo, naaawa ako sa'yo. Pero kung ako rin naman ang ama ng si Elise na yan, eh hindi ko rin papayagan ng anak ko na magkagusto sa katulad mo. Oo, kaya dapat ka lalong hindi bumitaw sa pag-aaral. Ano man ang mangyari, Tisoy, kakailanganin mo ang edukasyon para mapatunayan mo ang sarili mo sa lahat ng tao. Kaya kahit naghahanap ka ng trabaho, gusto ko pumasok ka pa rin dito. Malinaw ba sa'yo yun? Naintindihan mo ako? Opo. Sigurado ka nagkakaintindihan tayo. Uy! Tilda! Bakit ka nandito? Bakit ka pumasok? Eh, hindi ba dito ako pumapasok? Dito ako nagtatrabaho? Teka, sandali. Ano ba ginagawa niyo rito? Ha? Sa tingin niyo ba pagkatapos kong malaman yung kalokohan ng anak ko at saka nung ampun ninyo, patitirahin pa kita rito? Umalis ka na, tanggal ka sa trabaho mo. Samahan mo to, ha? Sige na, labas mo na yan. Hoy, at saka ikaw, ha? Si Elise hindi makakalabas ng gate. Kahit anong sabihin niya sa'yo, tandaan mo sa akin. Pag wala akong sinasabi, hindi siya lalabas. Naintindihan mo? Sige. Sige na, ano? Hindi mo narinig? Umalis na kayo! Napadala na ba lahat ng invitasyon? Opo, Mayor.
pati po yung kina Mr. Carlos Samonte at sa asawa niya. Good, good. O, Ellen, handa ka na ba mag-party? Naku Henry, wag mo na akong isama doon. Saka wala naman din akong susuotin. At saka baka maipahiya lang kita. Nonsense! Ako ang bahala sa'yo. May phone call daw ako? Oo, kanina pa naghihintay ito eh. Ay, salamat. Hello? Hello? Kayo po ba si Miss Dinah? Ako nga. Sino to? Ako po si Elise. Kaibigan, girlfriend po ako ni Tisoy. Nako, Iha, kilala kita. Naikwento ka na sa akin ni Tisoy. Talaga ho? Miss Dinah, pwede hong makiusap sa inyo na huwag niyo sabihin kay Tisoy na tumawag ako sa inyo. Hindi niyo ho kasi alam ko na nag-aaral siya ulit. Ayoko po kasi siyang mapahiya kaya please po, huwag niyo po sabihin kay Tisoy na tumawag ako sa inyo. Gusto ko lang po sana siyang kamustahin. Pumasok ko ba siya ngayon? Kamusta na ho siya? Okay lang po ba siya? Nako, Elise. Puro pasanga. At alam ko kung bakit. Naikwento niya sa akin na nasaktan nga siya ng daddy mo, Iha. Ang baba ng moral niya kanina. Nawalan na nga raw siya ng trabaho. Kaya ayun, pati pag-aaral, gusto niya na mag-quit. Naku, huwag niyo po siyang payagan. Pakisabi po sa kanya na huwag siyang tumigil kasi para din naman sa kanya yun eh. Nako, Iha, pinagsasabihan ko nga. Mukha naman nakikinig. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi yung kawalan ng trabaho o yung pamilya niya o ikaw ang problema lang ni Tisoy. Meron pa po siyang ibang problema? Ano po yun? I think he's suffering from dyslexia. Yung isa siyang uri ng disability na nahihirapan yung tao na... Alam ko po yung dyslexia. Dyslexic din po kasi yung daddy ko eh. What a coincidence. Dalawang importanteng lalaki sa buhay ko. Parehas ng problema. Pero, paano niyo pa nakumpirma na may ganun si Tisoy? Based sa obserbasyon ko at sa paglalarawan niya sa akin kung paano niya nakikita yung mga letra na babasa niya. Mukha naman porsigido to si Tisoy na matuto at kalabanin ko ano man yung sakit niya. Pero hindi niya yung ginagawa para sa sarili lang niya o para sa lola niya. Ginagawa niya yun para sa'yo, Iha. Para ho sa akin? Naikwento sa akin ni Tisoy na ginagawa niya ang lahat ng ito dahil ayaw niya na ikahiya mo siya. Gusto niya maging karapat-dapat sa'yo. Elise, kailangan ni Tisoy ng tulong mo. Hindi sapat yung pagiging teacher ko. Hindi sapat yung tulong ko. Kailangan niya yung tulong mo. Dahil ikaw ang inspirasyon niya. Ikaw ang nagpapalakas ng loob niya, Iha. Higit pa man, ngayon kanya mas kailangan. Kaya dapat hindi natin siya iwanan. Opo. Pinapangako ko po. Hindi ko iiwan si Tisoy.